Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa katangian at tunguhin ng isip at kilos-loob. Ang tao ay biniyayaan ng kakayahang mag-isip at magpasya. Ito ang natatanging katangian ng tao kumpara sa ibang nilalang. Ating tandaan na ang tunguhin ng isip ay ang katotohanan. Maraming mga sitwasyon na mabilis tayong magkaroon ng maling akala. Ito'y dahil hindi natin lubusang naiintindihan ang isang bagay o kulang ang datos natin tungkol sa isang pangyayari o sitwasyon. Kaya naman ating matatagpuan ang katotohanan gamit ang patuloy na pananaliksik. Dapat gamitin din natin ang ating mga pandamang pantao katulad ng paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pandama. Lahat ng ito ay nakokonekta o nabibigyan ng kabuong ideya gamit ang ating isip. Ito ay nakabase sa impluwensyang galing sa ating pag-iisip. Dahil dito, mayroong kapasidad ang isang tao na gumawa ng tama o mali. Ano nga ulit ang tunguhin ng isip? Tama, katotohanan. Ano naman kaya ang tunguhin ng kilos-loob? Ang tunguhin ng kilos-loob ay kabutihan, sapagkat ang kilos-loob ay hindi lumalapit sa kasamaan, kaya't ang tanging tunguhin nito ay ang kabutihan. Ang isip ay ginagamit ng isang tao upang maunawaan ang mga pangyayari sa kanyang kapaligiran. Ito ang batayan ng kanyang pagkakilala sa kanyang mga kapwa na ang tunguhin ay katotohanan o maunawaan ang katotohanan. Dumako naman tayo sa kilos-loob. Ano nga ulit ang tunguhin ng kilos-loob? Tama, kabutihan. Dahil ang kilos-loob ay ang responsable sa pagiging mapanagutan ng isang individual sapagkat taliwas ito sa ideya ng kasamaan. Tandaan na ang isip at kilos-loob ng tao ay may tunguhing katotohanan at kabutihan. Dahil dito, nagkaroon tayo ng mas mataas na antas kumpara sa hayop na pinangingibabawan lamang ng kanilang instincts. Kung ang tao ay may isip at kilos-loob, ang hayop naman meron silang tinatawag na instincts. Ang ating isip at kilos-loob ang gagabay sa atin upang maging makatao sa bawat kilos natin sa araw-araw. Sa pamamagitan ng isip, nagagawa nating mag-isip ng lohikal, mapanlikha at mapagpasya. Sa pamamagitan naman ng kilos-loob, nagagawa nating kumilos ng may pagmamahal, katarungan at kapayapaan. Ang pagkakaroon ng harmonya sa pagitan ng isip at kilos-loob ay nagsisiguro na ang bawat desisyon at aksyon natin ay nakatuon sa ikabubuti ng ating sarili at ng ating kapwa.